Okay, ganito hanapin yung weighted mean and yung interpretation ng weighted mean na yun. Okay, first, alamin mo muna yung verbal interpretation mo and yung scale niya. Which is ito. Verbal interpretation natin is very easy, normal, difficult, and very difficult. And yung scale niya is 5, 4, 3, 2, 1, pababa. Now, i-rewrite natin siya dito. So, bali, very difficult is nasa 1. And then, pataas. Difficult 2, normal 3, easy 4, very easy is 5. Una, kailangan natin hanapin yung range. Ito yung range niya. Yung range para makuha, yung highest scale tas lowest scale ipagma-minus natin. High scale natin is 5 and lowest scale natin is 1. So, 5 minus 1 is 4. Pag nakuha na natin yung range natin na 4, hanapin naman natin yung interval natin. Para mahanap ang interval, yung range, i-divide natin sa highest scale, which is yung 5. So, 4 divided by 5 is equals to 0.80. Tingnan natin dito kung tama. 4 divided by 5 is 0.8 or 0.80. Kailangan dalawa ang decimal. Dalawa dapat ang decimal. Now, para mahanap natin ang interpretation niya, punta tayo dito. So, mag-i-start tayo sa 1.00 dahil ang lowest scale natin is 1. Nag-i-start sa 1 ang lowest scale natin. Now, 1.00, kailangan may 00 dito dahil 2 decimal tayo. 1.00 plus 0.80. So, 1.00 plus 0.80 is magiging 1.80. Okay? Then proceed tayo. Yung 1.00 tas 1.80, yung interpretation niya is very difficult. Okay? Next, proceed tayo. Yung 1.80, magpa-plus ka lang sa kanya ng 1, ng 0.1. Okay? Ay, hindi pala. Magpa-plus ka ng 0.01. So, 1.80 plus 0.01 is equals to 1.81. Okay? And then, sunod dyan is, yung 1.80, magpa-plus ka ng 0.80 sa kanya. So, punta tayo dito. 1.80 plus 0.80. Yon. 2.6. So, bali, 2.60. Yan na. Bakit hindi 2.61? Dahil dito tayo mag-i-start ng plus. Hindi tayo mag-i-start ng plus dito dahil nakapag-plus na tayo dyan. So, bali, dalawa ang gagawin dito. Magpa-plus ka ng 1 and magpa-plus ka ng 0.80. Kailangan magkaiba yon, dalawang yon. So, proceed tayo sa 2.61. Ganun din, paulit-ulit lang. 2.60 plus 0.01. 2.61, di ba? So, 2.60 plus 80. 3.40. 3.4. Yan, ganyan. Then, proceed ulit tayo. 3.41. And so on and so forth. Di ba? And yung interpretation niya is ganito. Yung 1.00, bakit very difficult? Kasi nag-start tayo sa lowest scale. And yung lowest scale natin, interpretation niya is very difficult. Pag natapos natin yung unang interpretation, sunod tayo. Anong sunod ng very difficult is difficult sa verbal interpretation natin, di ba? So, difficult ang sunod. Tapos, non-normal, easy, and then very easy. Now, wait lang. Tapusin lang natin to. So, 3.40 plus 0.80 is 5. Ay, mali. 5. 3.40 plus 0.80 is 4.20. Yan. 4.20, 4.21, and then plus 80 plus 0.80 dito, magiging 5.00. Okay? Nag-stop tayo sa 5.00 which is yung very easy, and yung scale natin na highest number
is 5. So, tama to. Okay? Now, punta tayo sa paano naman natin na mahanap na ang weighted mean. So, punta tayo dito sa taas. Ito yung respondents natin kung ilan ang natali. For example, sa question number 1, etong question number 1 to, for example to, okay, hindi, ganito lang gawa ng tayo sarili natin. Sa question number 1, sa interpretation 1, walang nagsagot, 0. Interpretation 1, 0 ang nagsagot. Sa interpretation 2, sulat natin dito interpretation. Sa 2, wala ring sumagot, 0 din. Sa 3, 1. Sa 4, 10. 22 sa 5. Sa very easy, 22. So, paano natin siya ma-convert to into ganito? Paano natin mahanap ang verbal interpretation niya as a whole, as a weighted mean? First, kunin mo yung lowest na sagot nila. Pinaka-lowest na number na nasa scale, which is yung 3. Kasi yung 3, or normal, isa lang ang nagsagot. Isa lang ang pumili. So, 3, sulat natin. So, 3, isa lang yan. For example, paano naman kapag yung 2 yung isa lang? Ito, 0. Idilagay natin dito is 2. Okay? Now, proceed tayo. Sunod tayo sa 4. 3 plus 4. Ganito gagawin. 3 plus 4 times 10. Okay? 3 plus 4 times 10. Bakit times 10? Dahil 10 na respondents ang sumagot ng 4. So, bali, 40 ang sagot sa 4 times 10, di ba? So, 4 times 10 is equals to 40 plus 3 is 43. Okay. So, 43 plus 5. Plus 5, which is ito, times 22. Times 22. Dahil 22 ang pumili ng scale na 5 pagdating sa question 1. So, calculator natin. 43 plus 5 times 22. 153. Okay? 153. So, pag nakuha mo na yung lahat, which is yung highest scale niya, pag nakatapos ka na sa high scale, i-divide mo yung number na yon, which is ito, into the amount of the respondents, which is 33. I-divide mo. So, 153 times 33. So, put tayo dito. Times 33. Which is yung gano'ng kadami ang respondents natin. Kasi ang respondents natin is 33 lang, di ba? So, equals, mali. 153 divide 33. Yon. 153 divide 33 is 4.63 636. I-round off natin to. So, magiging 4.64 na lang. So, 4.64 na lang kasi na-round off na yung weighted mean niya. Ito na yung weighted mean ng question number 1. A question number 1. Ayun na yung weighted mean niya. Now, tignan natin yung weighted mean sa ginawa nating interpretation. So, 4.64, saan malapit dito yon? Diba dito sa 4.21 hanggang 5.00? So, bali, yung interpretation ng question 1 is very easy. Okay, ganun lang siya kadali. Ano pa ba? Example. Ito. Ayun, dito. Katulad nito, sa question number 2, A question number 2, 4.03 ang weighted mean niya, which is, punta tayo dito, 4.03. Saan makikita?
dito sa EC. 3.41 to 4.20. So, bali ano siya, EC. Then, 3.55. Saan siya malapit? Dito pa din, EC. 3.30. Saan siya malapit? Dito na, normal. 3.45. Sa EC din siya mapupunta. So, ganoon lang kadali hanapin yung weighted mean pati yung interpretation.